So magandang araw kabola. Sa video na ito, ibibigay ko po sa inyo kabola. Ito very interesting. Para ma-appreciate nyo kung gaano po kalalim ngayon. Ito pong free agency kabola. Top 10 big man free agent. Pag-usapan din natin yung case ni Renz Abando. So kung hindi pa na-subscribe, pakipindot naman po yung subscription button kabola. Ito na nga po. So malamang nakita nyo naman na po yung naging injury po ni Renz Abando. Sobrang lala nun kabola. Nakita nyo po ba yun? Pero in-injury po siya. And now, he will be missing the entire season currently of KBL because of the injuries that he suffered from that fall kabola. And unfortunately, ang binigay lang po nila na parusa kay Onwako na naka-injury sa kanya is hindi nga po siya nasususpend Nabigyan lang po siya ng babayaran niya na penalty kabola at dun nga talaga nag-iimutok ang mga fans po kabola ng mga Filipino. Kasi if you really watch the video kabola, mapapansin mo doon na in a way, kahit pa sabihin natin hindi naman talagang gustong injury si Abando, pero the movement kasi kabola, yun yung dahilan. So I think there should be a suspension kabola, minimum, 'di ba? Kung hindi man yan lifetime ban, pero hindi yun binigay ng KBL. So with this, tignan natin kung ano po maging impact niya with the relationship of KBL and then Pinoy imports kabola. Punta muna tayo sa mga comments natin na nandito. Sabi po ni Manuel, Gujo, fake news yan para lang madaming views. Intindihin nyo po yung video kabola. That is not basically 100% rumor. Alex Brothers, sa dami ng trade kay Troy, MVP teams pa rin ang patutungan yan. Magandang gabi kabola. There's a good chance, of course, that is a good bet. 6'10 sila po, diba? Sabi ni Ralph, yes. Pa-shoutout daw, sabi ni Ronald Berbusidad. Salamat po for consistently watching the video kabola. And now, here is our top 10 na big man free agent. Number 10 natin, Lervin Flores kabola. So, tagal na rin ito sa TNT. Pinakawalan na naman nila. Athletic. So, there's a chance of him becoming something. Same case with our number 9, GP Faundo. Ito naman, nagtagal siya sa San Miguel Beermen. Pero yan, di ba, na-trade. Ginamit for the trade, pero hindi rin naman siya nagtagal. Kabola, and now he is cut. Tingnan natin kung mabigyan pa po siya ng opportunity. Number 8 natin, Christian Balagasa. Ito medyo nagtagal siya sa Northport. Pero yung mismong coach ng college, na si Coach Bonitan, yung nag-give up sa kanya. So that is a bad look. Pero overall, sa nakita natin kasi, pag pinanood nyo po ito maglaro, he is undersized, pero sturdy kasi. So kumbaga, capable to defend big man. Then we have Kinyahan, of course, at number 7. Ito naman, madali lang i-explain. We know naman kung ano pong kayang gawin po ni Kinyahan kabola. This guy is legit. He can protect the rim. And of course, yung experience niya, mahirap po yung mahanap kabola. Then we have Arwin Santos, of course, number 6. Same case. Although alam naman natin, baka ito na po yung last season niya. Pero overall, still, di ba? He can provide mentorship kabola. And of course, he is still payable. Very modern pa rin naman po yan. Number 5 natin, Chris Porter. So, ito pa rin, nagpapagtaka pa rin kung bakit hindi po siya naglalaro ngayon sa PBA. Maybe talagang health-related dito kabola. Kasi sa nakita kasi natin kabola, modern type to na big man. He can play kabola. So, baka dun talaga sa health yung issue nitong supporter. Number 4 natin, Barkley Obonia. Ito naman, ba't kaya nagtatagal ito ngayon sa free agency market kabola? So, this guy is undersized, 6'5 lang siguro ito kabola na big man, pero he can defend those giants and he is very agile for a big man kabola. Kaya naman nakakapagtaka na up to this point, hindi pa rin po siya pinapaperma. Number 3 natin, Joseph Gabayni. Complicated yung case niya. He's restricted free agent pero still kabola, big man, sobrang lakas nito. He can defend the giant. Again, mahirap pong maghanap ng ganyan. And he is still young for his age. Number 2 natin, Yusuf Taha. Sobrang hirap pong maghanap ng isang starting caliber po center with the size of Taha. 6'7", 6'8 po ito. He's a capable passer. And of course, yung kanyang post scoring ay nandun din kabola. Number 1 natin, yung pinaka-popular na name dito, of course, Vic Manuel kabola. Diba? Pag ito po pinapirma ng ibang team, although of course we know naman na he's currently injured, pero malay mo lang, diba? He will suddenly can become the best post scorer of several teams in the PBA right now. Kung pinapirma po siya, ganun pa rin siya kagaling sa pag-score niya po sa poste. So ikaw ba kabola sa palagay mo, sino dapat papirmahin po ng favorite team mo? Comment lang po sa baba.